Good day guys, so start tayo ng araw. So ayan, sabi nila puro Nissan, hindi. Ayan o, Toyota. So may mga Nissan tayo dyan na may nakapila ng dalawa. So ibang issue na naman to na matututunan nyo pag sama-samahin natin sa isang araw ni Capworks. Okay, so dito ang concern na may-ari is uneven tire wear. So hindi maayos na kain ng gulong. So ang naging issue niya na nakita ko is tie rod. So pag inalog mo yung gulong, makakita ka ng movement dito. Ngayon kung wala namang movement dito, nandun ang movement dito naman yon, sa racket, sa inner tie rod. Ngayon dito sa case ng van na to, kailangan palitan yung kanyang rack end at saka tie rod. So sa kabila may konting clearance na rin, so kailangan natin palitan yung kaliwat kanan. Ito naging issue niya, no? Ayan, kinain yung gulong niya sa labas. Ito yung nakakabit sa kanan, so nilipat daw niya para medyo hindi masira yung goma. So after nito, didiretso siya sa alignment. So ngayon ang binili niya ng pamalit is replacement lang. Ayan, actually ngayon pa lang ako gagamit ng brand na yan, pero I think mahinang klase. Okay, so palitan na natin yan, left and right. Okay, so ayan na-assemble na natin yung para sa left side. Ayan. So ngayon sa pag-assemble nyan, ang kukunin mong distance hindi yung thread, no? So may nakikita ko mga video, sabi nila bibilangin yung thread, which is mali kasi magkakaiba ng thread yan, no? Ang kukunin mong distance yung center nito and then dito sa edge, kasi yan ang sinusukat niyan, no? Nakakabit na natin yan. Okay guys, so tapos na tayo sa isang Toyota. So pag ganyan nagpapalit ng tie rod, kahit sabihin ko na sinukat ko yan, kailangan pa rin ipa-align, no? Para nasa accurate yung kanyang adjustment. Okay, so dito na tayo sa next Toyota. So itong issue nito actually is EGR cleaning, no? Ngayon bata pa siya, pero titignan natin kung ano yung tsura ng dumi ng EGR niya. Pagka hindi naman ganun kadumi, hindi natin muna ibababa yung manifold. And then the next na balik niya, saka natin sasabay yung manifold. Okay? So babaklasin ko. Sa Toyota. Okay guys, so medyo nalibang tayo. Hindi natin nagawa ng video pero natapos ko na yung EGR niya. EGR lang yung nilinis ko dahil hindi pa naman siya gano'ng marumi. Okay, so subject for replace yung kanyang water pump dahil may nakita akong coolant leak. So sasabay namin yung timing belt, so possible i-schedule namin yan sa 100,000 kilometers na. Okay, so alis na to. Meron tayong drive-thru na Toyota, so dadaan lang dito, palitan lang natin ng belt. Drive-thru kasi basic lang. Okay guys, so meron dito nag-drive-thru, so dito na titirahin sa may Alphamart. Ang issue nito, sa umaga raw merong squeezy sounds, tapos nawawala. So possible nito is drive belt, no? Pag nawawala, drive belt yan. Uy, wala yung driver. Okay, so drive belt lang to, basic lang yan. Ito lang kailangan natin dyan, handle and then 14mm na socket. Okay, messenger binasa ni pare. So ito, kakabit natin belt, brand new original yan. Nasa 3,775. Kabit na natin yan. Okay, so natanggal na natin yung drive belt. So ayan, malalim na. So ang issue niyan, matigas na yan compare nyo sa bago. Ayan.
Kaya may squeezy sound sa umaga dahil matigas na yung belt niyan. Yung pinaka rubber niyan, no? Ngayon, meron akong usapan na removal. Dapat check mo na yung mga bearing. So na-check ko naman yung mga bearing, okay lahat yan. Kakabit na natin itong belt para makalis na to. Okay, so pagkabit nyan, ayan, basic lang yan. Tatandaan mo lang yung inikutan nya, babalik mo lang doon, and then may tensioner lang yan na tinutulak para maipasok mo yung belt sa last na pulley. Okay? Okay na. Kabit na natin. Makakalis na siya. Okay guys, so tapos na tayo dyan. Balik tayo sa mga urban. Okay guys. Dito tayo. So upon checking, wala nang preyon, no? Ayan. Konting-konti na lang yung preyon nito. So, ang issue nya, isa-isahin natin kasi medyo marami. Yung blower sa likod, may tumutunog. Then mahina na. So, pwede madumi. And then automatic, magpapalit ng motor. And then dito, hindi rin gumagana yung motor ng blower sa harap, no? So maaari din magpalit. And then diretso cleaning yan, ibababa yung dalawang evaporator dahil nga mayroong hanapin na leak. And then sa ilalim, upon checking, ang condenser nya marami ng tupi. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kabila, ayun. Okay, so replacement na rin yung mga condenser niyan. And then puro tope. Sige. May motor sa likod, ha. Okay guys, so eto, pumunta rito, akala niya basic lang yung problema ng aircon niya dahil nawala daw yung lamig. Ngayon, upon checking, yun nga, marami siyang problema. Babalik siya dahil kulang yung budget, no? Dahil mas maganda kung nagpagawa ka, lalo yan sa aircon, isang gawa na dahil mahal din ang preyon, no? Preyon gas na gagamitin. Kaya sayang naman kung itatapon mo ulit. Yung mga condenser niya, nakita nyo puro tope, diba? Ngayon hindi ko na hinayaan na gamitin pa yan dahil dyan nagsisimula ang high pressure. So high pressure, yan yung umiinit yung system. Parang radiator yan ng makina. Mainit yung radiator pero may tamang init lang. Hindi pwedeng mainit na mainit. Dahil sa makina nga, nag-overheat yan o tumataas yung temperature. Sa air condition, ganyan din yan. Pagka yung condenser nyo ay hindi nakapagpalamig ng maayos, ang tawag naman dyan is high pressure. Doon naman magkakaroon ng problema sa lamig. So hindi lalamig yung system mo o yung aircon mo. And then yan ang nagiging dahilan ng pagkasira ng compressor. So yan ang dapat inalagaan sa aircon, ang malinis lagi ang condenser. At syempre walang mga tope. At wag niyong papa-sprayan sa mga car wash dahil doon yun nangyayari, yung pagkakatupi ng mga pins ng condenser, kaya hindi na nagiging maganda yung flow ng hangin mula sa blower. Okay? So yan, may mga idea na kayo, hindi kayo maloloko. Okay, sa dito meron pa ulit tayo dito isa. Ito yung Nissan Urban. Ang problema naman nito is yung shackle niya sa likod. Yung shackle, yung kinakabitan ng lip spring. O doon nakakabit yung lip spring bushing na pinapalitan natin. Pakita ko naman sa inyo kung anong issue na to at kung bakit nagkaganon. Medyo rare yung issue na to, kaya panoorin nyo. Okay, dito tayo sa ilalim. And then papaliwanag ko sa inyo kung ano nangyari dito. Ang problema nito, ayan. Okay, so ito yung pinaka shackle. Andito yung ating bushing, andito yung ating molly. Kung napapansin nyo, mayroong bakal dito. Ayan. Originally wala yan. Kung makikita nyo na nakakabit din yung bolt. Ayan.
Dito yan sa kanyang bull bar. Nakakabit. So, yun ang pinaka-reinforcement ng bull bar. Ang problema, yung nagkabit ng bull bar, hindi niya alam kung anong trabaho nito. Doon na ngayon nagkaroon ng problema. Ang naging problema nito, ito. Ayan. Sana, makita. Ayan. Naputol. Tayo nyo? Biyak. So, putol na yan. Kabilaan yan. Pati sa kabila, putol. Kita ba? Ayan, putol. Ngayon, sabi na mayari, ito raw pala yung salarin. Tama, yun ang salarin yan. Kasi ganito yan. Nakahigpit yan dito. So, inigpitan mo yan, pati ito pipigilin niya. Yeah? Pipigilin niya yan sa paglaro. Ang lip spring kasi gumagalaw yan. Ang shackle gumagalaw yan. May movement yan. Ngayon mahigpit to, nagkaroon ng movement, pinigil nito, ayan, nagkarak sa likod, nabali yun, ha? Kasi yung side sa kabila, naka-weld dyan dito, unlike dito, naka-bolt lang, and washer, and nut, magkakaroon pa rin ng movement, kaya yun ang naputol, kasi yung pinaka-bolt nito, naka-welding yan dito. So, ang gagawin natin ngayon dyan, tatanggalin na natin to. And then ito, papalitan natin. Ha? Okay. Okay. So, yung shackle niyan, kukunin natin dito. Yan. So, na-champuan niya, meron tayong parts out ngayon dito. Kukunin natin yung shackle nito. Ha? Yan ang ilalagay natin dito. Okay. So, pangkasin na natin yan. Okay guys, so ito yung tinanggal natin. Ayan, naputol. Napuwersa, naputol. So, ganyan ang pwesto niyan. Kung lumalaban na lang ito. Gaya nga sabi ko, ito kasi may movement. Ito wala. Ayan. Matagal na yan kasi may kain, no? Ito yung nasa taas, dito nakakabit yung bracket. So matagal na siyang may problema. Ha? Ayan. Problema niya, malikot yung puwet mo. Yung puwet na sasakyan. Okay, so ito yung tinanggal natin dito sa van. Ito na, kakabit natin yan. Ayan. Okay. So ito kasi nag-hold ng movement. Kaya dapat buo yan. Kabit na natin yan. Okay, so natanggal na rin natin yung sa kabila. Ay, nakakabit ko na pala. Gag. Okay, so ito yung mga bracket, no, na kinabit doon. Ayan. Which is mali. And then dito sa kabila. Ayan, ito isa. Hindi dapat nakakabit doon sa shackle. So, nangyari dyan sa ilalim. Ikinabit yan dyan. Then syempre inigpitan. Pinipigil niya ngayon ito sa paggalaw. Sa ilalim mayroon talagang movement yan. Pagka nagbabounce yung spring o yung molye, may movement yan. So anong nangyari? Pinipigil niya itong isa dahil may quick yung bolt. Nagkaroon ngayon ng puwersa dito. Kaya naputol yun. Okay? So tapusin na natin yan. Okay guys, so ayan, natapos na natin yun. Dito tayo sa bagong venue. Okay, nandito tayo sa loob ng bahay. Dahil meron siyang ni-request, dahil may edad na yung may-ari. Nagtanong siya kung paano daw lilinaw yung kanyang gauge o yung cluster gauge. Okay? So ngayon, nandito ako, nililinis ko ngayon yung gauge niya. Ayan. Linis na. Nakabaklas lahat yung gauge niya.
Then, naka-assembling ko na lang yan. Ikakabit namin at meron pa nag-aantay na isa. Okay, so yan, kinakabit ko na. Ayun, may reklamo siya dito. Nawawala yung ilaw. Nagkakaroon. Pipinggirin natin yan. Okay, so yan. Nabunot na natin. Medyo nagkaroon ng konting pinggiran dyan. Ito, papalit natin LED. Okay, so abangan nyo, magkakaroon tayo ng sariling video yan. Medyo pinapatakam-takam ko lang kayo. Testingin natin. Makabaliktad kasi LED yan. Yun, oh. Okay. So babalik na natin yung mga tinanggal ko para may sara na natin to. Okay, so okay na. Yan, tignan natin kung may ilaw. Ayun. Hindi lang halata. Maliwanag. Ay, dito sa ayun, meron na rin. Okay. Testingin natin. Susi. On, kompleto. Turelos, binibili. Hazard. Good. Ayun. Hazard. Ayun na. Okay guys, so okay na tayo doon. At maliwanag na ang buhay. Hindi pa tayo tapos. Ayan pa. So, meron tayo dito. Dumaan lang siya, no? Kasi pawisin na ng Ilocos. At dati natin customer yan. Nagawi sa Manila. Ang problema niya, yung clutch niya, clutch pedal hindi bumabalik, no? Check natin kung anong problema. Okay, so ito yung problema niya. Sabi niya, yung clutch minsan hindi bumabalik. Oh. Naka 20 ka? Grabe naman bilis niya. Hindi bumabalik to? Pagka yung nakatakbo, Oo. may time na hindi napapalik. May time na hindi babalik. Tapos pagka Hindi madalas. hindi madalas. Okay, master na yan. Hindi naman ganun kababa yun. Kasi bumabalik yung pedal. So, ang issue nyan, master. Hi guys, so ang problema na to habang checking is yung clutch master, no? So, bakit clutch master? Ang issue nyan, yung rubber nya malambot na, or meron ng tama. Kaya minsan naiiwan, bumabaliktad yung rubber. Kaya kailangan niya pang sikwatin yung pedal para bumalik. So pag ganyan, kung gusto nyo palitan ng repair kit, gawin nyo. Pero hindi ko alam kung gaano katagal ang tatagal. Kaya ginagawa ko dyan, pinapalitan ko ng assembly master. Okay, so palitan natin ng buo yan para makauwi na to. Okay. So ito na. Ito na yung pumalit natin sa replacement lang. Then konting fluid siguro magamit natin dito, mga konting-konti lang. Okay. Yan, brand red line. Medyo nagbago sila ng itsura. Okay, so kakabit na natin yan para makalis na to. Okay guys, so yan, okay na. So nagmamadali siya kasi pauwi siya ng Ilocos, no? So biyahe siya ngayon ng alas 3. Okay, so sana may mga natutunan kayo sa video na to at makatulong, no? Yung mga ideas na naririnig nyo, nakikita nyo sa ganitong klaseng video. Kasi pag may alam, quality.